Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah. Ito na nga yung mga araw bago mangyari yung mismong hijrah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba. Kasi kabilang doon sa mga nauna. Sakto yung tinatalakay din natin doon sa Suwar min Hayatis Sahaba. Yung kauna-unahan sa kanila. Si Salama. At pangalawa si Abdullah bin Jahash at yung buong pamilya niya. At yun ganyan sa pag-alis nila, kinamkam ni Abu Jahal yung kanilang mga ari-arian at pinakinabangan. Kaya nga yung dito, yung nararanasan natin dito, dinanas din ng mga sahaba di ba? O yung mga pinalayas dito, tayo pinapalayas dito din. Para pakinabangan yung mga bahay natin, mga naipundar natin. Para pakinabangan nila. Kung di tayo mapaghaharian, pakinabangan na lang tayo sa anumang pwede pang pagkaperahan nila. Kaya inshallah yung ano din marami tayong matututunan sa mga pinagdaranasan natin dito, alhamdulillah. So yun sa hijra, walam yakun ma'nal hijra illa ihdarul masali. Sa para sa mga muhajirun, kasi hindi rin naman basta-basta yung desisyon nila na umalis ng Makkah Hindi yung ganun kadali na parang lumipat ka lang ng bahay. Ang pag-alis nila ng Makkah, yun nga, hindi ito nangangahulugan, kumbaga para sa kanila, hindi ito nangangahulugan, liban na lamang sa pagkawala ng kanilang mga kapakinabangan sa mga bagay-bagay. Kasi marami silang may iwan dun negosyo nila, negosyo o trabaho, bahay, kamag-anak, mahirap. Kaya mahirap yung yung palipat-lipat ka ng bahay. Ako, yung trabaho ko, palipat-lipat ako ng bahay. Ilang beses ako lumilipat kasi yung destino pa iba-iba. Hindi madali yung magpalipat-lipat ng bahay. Lalo na ito, lumilipat ka dahil mapipilitan ka, dahil nanganganib na yung buhay mo, ano pa man. Sila, ang kanilang pag-alis sa Makkah ay mangangahulugan na marami silang may iwan na mahalaga sa kanila. Wa tadhiyatu bil amwal. At yun, masasakripisyo yung kanilang mga yaman. Yaman na may iwan nila at yaman na kakailanganin nila sa paglalakbay. Yung paglalakbay patungong Madina, iba, 400 kilometers yun. Malayo din yun. Malayo din yun. Kung galing ka rito, mas malayo pa sa Maynila. Yung Makkah papuntang Madina, mas malayo pa mula La Union papuntang Maynila. So hindi basta-basta. Tapos kakailanganin, wala namang bus nun Walang public transportation. So kailangan mo talaga ng masasakyan. Bibili ka ng kamelyo. At syempre magdadala ka ng baon pang ilang araw. At sa daan, meron pa mga panganib. So yung panganib yung mga tulisan, di ba, sa daan. O mga mababangis na hayop. O maliligaw ka. Mamatay ka na sa kalagitnaan ng disyerto. Maraming kakaharapin ang mga muhajirun. Wa najatu bisyaksi fahsib. Pero nga, ang iniisip na lang nito, sapat na lang na maisip nila na may ligtas nila muna ang kanilang mga sarili, inshallah. Kasi iba pa mga bagay, yung mga yaman na mawawala, halimbawa. May babalik naman yun At yun nga, kaya importante yung naintindihan ng tao yung usapin ng kaligtasan. Sa mga sahaba radiyallahu anhum, ito yung priority talaga nila, kaligtasan. Saka na yung ginhawa. Kapag ligtas na yung mga tao, saka na nila isipin ang ginhawa, inshallah. Kapag maginhawa na sila, nakuha na yung sapat, nagagawa na yung wajib, natutupad ang wajib, so saka na hahangarin ng tao yung iba pang material na pag-unlad, inshallah. Mal isyari bi annahu mustabahun manhubun kajuhlika fi awailit tariki aw nihayatiha.
So, ang iniisip lang talaga nila noon, pangunahing iniisip nila yung kaligtasan nila at yung kumbaga lahat ng maisasakripisyo nila, kumbaga hindi na nila iniisip yun, ang mahalaga mailigtas sila. Pero siyempre maaari pa rin ngang mangyayari na mapipinsala sila sa umpisa o sa dulo ng paglalakbay na ito. Wa bi annahu yasiru nahwu mustakbalun mubham, na walang katiyakan pa yung kanilang paglalakbay. Kahit nga yung pagpunta nila sa Madina, di ba? Pwedeng mangyayari pagdating nila sa Madina. Sabihin natin, maaaring magbabago, di ba? Yung mga pangyayari katulad dito. Inanyayahan tayo tumira dito, tapos pagtira natin dito, alipinin lang pala tayo. Tapos ngayon hindi tayo nagpapaalipin, pinipinsala tayo. So pwedeng ganun yung mangyayari sa kanila kung nagkataon. So walang katiyakan. Kaya hindi madali ang maghijra. Kaya nga ngayon, madalas nababanggit ko yan, kapag mayroong mga Muslim na nagbabanggit na gusto nilang tumira sa ganito, gusto nilang tumira sa ganyan, hindi ganun kasimple yun eh. Hindi ganun kasimple. Kahit ano pang pag-aangkin nila, ano pang ipangalan nila sa kanilang mga lugar na magagandang mga pangalan na kumakatawan sa mga bagay-bagay na hinahangad ng Muslim. Diba? Pagsasakatuparan sa relihiyon, kapanatagan, kapayapaan, seguridad o ano paman. Mahirap eh. Mahirap yung kalagayan na kumbaga magsasalita tayo ng tapos na para bang paraiso na yung pupuntahan natin. Hindi rin. Kasi katulad ng dinadanas natin dito, di ba? Wala namang ni isa sa atin nagkaroon ng idea na magkakaganito. Kaya nga yung mga iniwan natin, kumbaga, marami na tayong iniwan nung pumunta tayo rito eh. So ganun din yung nangyari sa mga sahaba radiyallahu anhum. Pero nalaman na natin kasi lumipas na yung nangyari sa kanila. Naging maayos yung kalagayan nila, alhamdulillah, sa Madina. Pero, syempre, nandun naman yung panganib pa rin eh. Nakaranas pa rin naman sila ng panganib sa Madina eh. Nananatili sa Madina yung mga Hudyo. Nananatili sa Madina yung mga munafik. Syempre, nananatiling nakapaligid sa Madina yung kaaway ng Islam at ng mga Muslim. So dito, iba yung pagsubok na dumating sa atin at iba rin yung pagsubok na dumating sa kanila. Inga sila, la yadri ma yatamakhadu anhu min kalakili wa ahzan. So hindi nila nalalaman yung hinaharap. Kung ano ba ang mga paghihirap na makakaharap nila doon o mga kalungkutan. Wabada al-muslimuna yuhajiruna wahum ya'rifuna kullu dhalik. At nagsimula ng maghijra mga Muslim at nalalaman nilang lahat ng bagay na yun, lahat ng panganib, lahat ng pwede nilang maisakripisyo, maiwan, mapabayaan, alang-alang kay Allah. Kaya nga ang hijra, sa lahat ng mga salita, ang hijra ang isa sa mga salita na dudugtungan ng fisabilillah. O kaya lillah. Diba? Jihadu fisabilillah. Hijratu ilallah. O kaya hijra lillah. Kasi ang hijra, hindi mo ito mapagtatagumpayan, liban na lang nagagawin mo ito alang-alang kay Allah. Kaya nga doon sa hadith, yung innamal a'malu binniyat, hijra ang natukoy doon na dapat nagagawin ng tao alang-alang kay Allah. Di ba? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Na sino man daw na ang kanyang hijra ay para kay Allah at para sa kanyang sugo, ang kanyang hijra ay para nga kay Allah at para sa kanyang sugo. Ibig sabihin, magagantimpalaan as such. Magagantimpalaan sa ganoong intensyon. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Pero yun daw maghijra ay para sa dunya
'di ba? Naghijra ka kasi merong magandang negosyo doon o merong libreng bahay o ano pa mang pinapangako nung inayupak na nagpapahijra. 'Di ba maeengganyo ka, eh, maeengganyo ka rin talaga, eh. Pero tayo naghihijra naman tayo alang-alang kay Allah, wala naman tayong pakialam sa libreng lupa o ano pa man. Gumastos naman tayo, eh, gumastos tayo. Hindi hindi natin pinunta rito yung libre, pinunta natin dito yung pag-aakala natin na may sasakatuparan natin ditong relihiyon. Pero nga nung tinutupad na natin ang relihiyon, lalong-lalo na pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan, bigla naman pala may ibang version pala rito ng Islam. Iba pala yung Islam dito sa pagkakaunawa ng mga tao rito. Iba. Naliban pa kay Allah, meron pang ibang hari. At meron pang salita na nangingibabaw, mas nangingibabaw sa salita ni Allah. Sino mo daw ang kanyang hijra para sa dunya o para sa mapapangasawang babae? Ang hijra niya para doon sa pinunta niya, sa dunya at para sa babae. Ibig sabihin, hindi siya magagantimpalaan ng hijra, ng gantimpala ng hijra para kay Allah. Ang makukuha niya, inshallah, kung makukuha man niya, yung dahilan ng kanyang hijra, yung dunya at yung babae. So lahat ng ito, alam ng mga muhajirun na mangyayari sa kanila. Pero yun nga, dahil ito'y alang-alang kay Allah, ano bang saysay ng anumang bagay? Kung ito naman ay para kay Allah. Wala tayong panghihinayangan, eh. Wala tayong panghihinayangan. Kung meron tayong gagastusin, di ba? Para sa relihiyon, hindi natin kailangan panghinayangan. Kaya may kita natin yung mga tao na pinagkakakitaan lang nila yung relihiyon. Isa sa mga tanda nila yung pagiging maramot sa relihiyon, eh. Kung meron man silang ilalaan para sa relihiyon, tira-tira lang, eh. Tira-tira na lang. Pinagkakakitaan nila ang relihiyon. Di ba? Sumusweldo sila sa pamagitan ng pagtatrabaho sa relihiyon. O kaya, yung mga negosyo nila may kinalaman sa relihiyon. Lupa, bahay na binibenta para di umano magamit sa relihiyon. Pero kapag may gagastusin na sa relihiyon, tingnan nyo, napakadamot ng mga yan. Kung meron man yung gagastusin, tira-tira na lang. Tira-tira ng kanilang yaman, tira-tira ng kanilang oras. Samantalang pinakikinabangan nila ang Islam ng husto. At gayon din kapag ipapatupad na ang batas ni Allah sa kanila, suddenly may sarili na silang version ng Islam. So napakasama. Napakasama. Pero itong mga sahaba radhiyallahu anhum, ang muhajirun in particular, buong buhay nila para na kay Allah, eh. Kaya naman yung may iwan nila sa Makkah, wala nang saysay sa kanila yun, hindi nila pinanghihinayangan. O panghinayangan nila, konti lang. Katulad na nangyari nga doon kay Abdullah bin Jahash, yung natalakay natin nung nakaraan. Nagsumbong siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakinamkam ni Abu Jahal ang bahay nila. Bahay nila buong angkan. Ilang bahay yun? Kung isang buong compound yun, halimbawa silang mga magkakamag-anak, magkakapatid. Kinamkam ni Abu Jahal at ibinenta pa. Ibinenta pa kalaunan. Sabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto mo bang palitan niyan ni Allah para sa iyo ng bahay sa paraiso? O sinabi niya, oo. At yun nga, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falakad dhalik. Dahil dyan, para sa iyo nga yun, bahay sa paraiso, kapalit ng bahay mo na nawala dito sa dunya. Napakasama ng ginawa ng Quraysh. Napakasama. Lahat ng gawin ng Muslim ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may kahulugan sa kanila at meron silang tugon na pamiminsala. Kaya sa kasabihan, may kasabihan sa English, damned if you do and damned if you don't. Damned if you do, damned if you don't. May gawin ka man o wala, may gagawin silang masama. May gawin ka man o wala, may gagawin silang masama. May komento, may sasabihin, ganun. Wala silang wala silang kaligayahan. Ang kaligayahan nila, maminsala sa mga Muslim. Kaya nga may mga munafik, yun ang unang katangian nila talaga din, eh. Maminsala sa mga Muslim. Ikinalulungkot nila kapag makita nilang masaya yung mga Muslim. Pero pagka yung Muslim na pipinsala, pipinsalain ng iba yung mga Muslim,
Matatalo sa gera yung mga Muslim. Tuwang-tuwa yung mga yan na natatalo sa gera yung mga Muslim. Tuwang-tuwa. Ganyan yung mga munafik. Ganyan ang mga munafik. So bukod dun sa mga nababanggit sa mga hadith, yan yung pangunahing katangian nila. Gusto nilang maminsala sa Islam. At pakinabangan, syempre. Gusto rin nilang pakinabangan ng Islam. Kaya nga nag-Muslim-Musliman yung mga yan eh. Nagkaroon sila ng idea na mapapakinabangan ng Islam. Kasi kaya isa pa yan yung napagtanto ko lang lately na kung bakit mas galit na galit talaga ako ngayon sa Shahada modus. Kasi yung mga Shahada modus na yan, pero tinan nyo pinipilit nila yung tao na mag-Muslim. O ngayon yung tao, ayaw naman pala talaga mag-Muslim, pinag-Shahada nila. Tapos ngayon, magkakaroon pala ng idea na pwede palang pagkakitaan ng mga Muslim. Tatayo-tayo ako ng community. Bibentahan ko sila ng lupa. Bibentahan ko ng bahay. Tapos, pag sinuway nila ako, palalayasin ko. Diba? Sino bang nagpasyahada sa mga yan? Sino ba pumilit sa mga yan na mag-Muslim? Sino sa kanila nagbibigay ng mga ganyang idea o naging ugat na magkaroon sila ng ganyang mga ideya? Yung mga Shahada modus din. Kasi yung mga taos-puso na nag-Muslim hindi gagawa nun eh. At hindi rin sila nadadala ng Shahada modus. Kusang loob silang magmumuslim. Kusang loob silang magmumuslim. Ang daming mapagtatanto dito sa usapin ng hijra. Lalong-lalo na ginagamit ito ng mga mapagsamantala. Hijra kuno, hijra. Dito kayo tumira. Dito sasambahin niyo si Allah ng walang pangamba. O pagdating niyo rito, alipin pa lang kalalabasan ninyo. Kalalabasan ng mga tao. Kalalabasan natin. Wag na lang kung ganun. Wag na lang. So dito, wakadal musyrikuna yuhawwiluna bainahum o yahuluna bainahum wa baina khurujihim. So nalalaman ng mga Muslim lahat ng panganib na ito ng kanilang pag-alis. At kasama sa mga panganib dito karagdagan, pinipigilan sila ng mga musyrik na umalis. Pero meron nga ako na-realize din dito eh. Di ba meron namang mga Muslim na nakaalis. Maaring yung iba doon, yung hinayaan lang nila na makaalis. Hinayaan nila makaalis kasi alam nila may makakamkam na yaman eh. Pero yung walang makakamkam na yaman mula sa kanila. Diba? Yung mga maliliit lang yung bahay, mga maliliit lang yung mga property na may iwan sa Makkah. Yun yung inaharang nila para parusahan. Kasi kung wala silang pakikinabangan sa mga taong ito, papahirapan na lang nila. Papahirapan na lang nila. Parang tayo dito. Tapos na tayo pakinabangan eh. Tapos na tayo magbayad eh sa mga bahay natin. Tapos na tayo magbayad sa mga bahay natin. Wala nang pakikinabangan sa atin. O ngayon, pinahihirapan na tayo. Putulan tayong kuryente, putulan tayo ng tubig. Palalayasin tayo, pagbabantaan ng kung ano-ano, hamunin ng suntukan, sisiraan sa mga tao. Kasi wala nang papakinabangin eh. Ngayon, para magkaroon tayo ng silbi sa kanila, pipinsalain na lang tayo nang makaramdam sila ng ligaya. Na makaramdam sila ng kapangyarihan. So pinipigilan talaga sila ng mga musyrik. Pero nga napagtatanto ko ngayon, maaring yung iba hinayaan nilang umalis eh. Kasi may pakikinabangan na may iwan. Lima kanu yuhsuna bihi minal khatar wa haka namadija min dalik. So nga, lahat ng ito ay nangyari. Lalong-lalo na yung mga musyrik, matindi yung pagpigil nila sa mga Muslim kasi nakaramdam din sila ng panganib eh sa paglikas ng mga muhajirun. Nakaramdam sila ng panganib kasi pagka nakalikas ang muhajirun, magiging makapangyarihan na sila. Magiging malakas sila. So narito daw yung ilang mga halimbawa o ilang mga kwento ng paghijra ng mga Muslim at kung paano silang pinigilan ng Quraysh. Kana min awwalil muhajirina Abu Salama. Kabilang daw sa mga kauna-unahan na naghijra si Abu Salama. Hajara qabla al-Aqaba al-Kubra bisanatin ala ma qalaha Ibnu Ishaq.
So bago pa man yung Aqaba, nandun na siya sa Madina. Nandun na siya sa Madina. So maaaring nauna lang sa kanya talaga si Mus'ab bin Umair at si Abdullah bin Maktum. Pero silang dalawa kasi nagpunta sila doon para mangaral eh. Pero si Abu Salama, nandun na talaga siya tumira. Nandun na siya tumira. Muzawjatuhu wabnuhu, kasama niyang kanyang asawa at anak. Falamma ajma'a alal khuruji, qala lahu asharuhu, hadihim nafsuk, galabat na alayha. So nung papaalis na raw sila, yung kanyang mga bayaw daw, sinabihan siya na, kumbaga, bakit mo, kumbaga, inihiwalay ang sarili mo sa amin? Bakit ka paaalis? Sinabi nila kay Abu Salama. Araita sahibatan na hadihi. So, iniisip mo ba na pag-alis mo, isasama mo ang asawa mo na kamag-anak namin? Alama natruko ka tasiru biha fil bilad. Sa palagay mo ba, hayaan ka lang namin na dalhin yung asawa mo na kamag-anak namin? Fakadu minhu zawjatahu. Sa pinigilan ng mga kamag-anak ng asawa niya, si Ummu Salama. Si Ummu Salama, kabilang din siya dun sa Banu Makhzum. Kamag-anak din siya ni Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Sufyan. Kaya yung mga kamag-anak niya makapangyarihan din. So, pinigilan nila si Ummu Salama na maghijra. Hindi nila pinasama kay Abu Salama. Wagad diba ala Abi Salamari rajulihim. So kinuha nila si Ummu Salama. Kaya dahil dito nagalit yung pamilya naman ni Abu Salama kung bakit kinuha yung asawa at hindi pinasama sa kanya. Pero hindi ba, iniisip natin tutulungan si Abu Salama ng mga kamag-anak niya. Pero iba yung nangyari eh. Sabi ng mga kamag-anak niya, la natruka ibnana maaha id nasaktumuha min sahibina. So sabi ng mga kamag-anak ni Abu Salama, nagalit sila na kinuha yung asawa. Hindi namin hahayaan na, kumbaga, ang anak namin ay, kumbaga, sasama sa inyo o mapapabilang sa inyo ano paman kung kukunin lang naman din ninyo yung kanyang asawa. Watajadul gulam bainahum fakalau yadahu. Sasabi nila ng mga kamag-anak ni Abu Salama, sige, kung kukunin ninyo yung asawa, kukunin na rin namin yung anak. Kaya yung anak ni Abu Salama, kinuha daw nila ng sapilitan kay Abu Salama hanggang sa na-dislocate pa nga raw yung braso ng bata sa paghihilaan nila. Wadahabu bihi. At umalis na yung mga kamag-anak ni Abu Salama, dala-dala yung anak niya. So, napakatinding dito, di ba? Napakatinding pighati na nito. Yung asawa mo, kinuha ng mga kamag-anak niya. Tapos yung anak mo, kinuha ng mga kamag-anak mo. Wantalaka Abu Salama, wahdahu ilal Madina. Dahil dito, mag-isa nang naghijra si Abu Salama patungong Madina. Wakanat Ummu Salama radiyallahu anha wa ba'da dhihabi zawjiha wa di'a ibniha takhruju kull gadat bil abtah tabki hatta tumsa. Nang umalis yung kanyang asawa at nang kinuha yung kanyang anak, di mag-isa na rin si Ummu Salama. Lumalabas daw ito araw-araw doon sa Abtah, yung isang lugar doon, at umiiyak maghapon hanggang dumating ang gabi. Napakatinding kalungkutan nga nito. Hindi lang si Ummu Salama ang galito, pati si Abu Salama, at kahit yung anak nila siguro. Ganun din, iyak ng iyak yun, di ba? Pag mawalay sa magulang. Wamada ala dalika nahusana farakalaha ahadu dawayha wakala ala takrujuna hadihil miskina o ala tukhrijuna hadihil miskina. So nanatili daw siya sa ganung kalagayan ng 1 taon hanggang sa yung isa sa kanya mga kamag-anak ni Ummu Salama naawa sa kanya at nagsabi,
Ba't hayaan na lang ninyo? Ba't hindi na lang ninyo hayaan itong kawawang babae na ito na umalis? Ba't di na lang ninyo siya hayaan? So, di ba may mga kufar din na kahit papaano may awa eh. May awa. Di ba yung mga nagreklamo nga, di ba, tungkol doon sa Sheikh Abi Talib, puro kufar naman yun eh. Puro kufar yun, yung mga nagreklamo kina Abu Jahal. Bakit kinulong doon yung pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So meron din mga kufar na may awa naman sa kapwa-tao. Alhamdulillah. Farraktum bainaha wa baina zawjiha wa waladiha. Sabi niya, ba't ba ninyo ayaw pang payagan na umalis tong babae? Ihiniwalay na ninyo siya sa kanyang asawa at anak. Faqalu lahat, sinabi ng mga kamag-anak, ilhiki bi zawjika in shi'ti. Sabi ng mga kamag-anak bandang huli, sige kung gusto mo, sumama ka doon sa asawa mo. Wastarja'at ibnaha min asbatihi. At ganyan din naman, pag alis na niya doon sa mga kamag-anak niya, dinaanan niya yung kanyang anak. At nakuha niya rin yung kanyang anak doon naman sa mga kamag-anak ni Abu Salama. Wakarajat turidul Madina. Naglakbay siya mag-isa. So biruin niya yan, naglakbay siya mag-isa patungong Madina. Yung alam, maglakad ka papuntang Maynila, papuntang Pangasinan. Diba? Magbike ka puntang Ilocos. Masarap ba? Di naman. Mahirap, diba? So siya mag-isa pang bumiyahe, babae pa. So punta siya ng Madina. Rehlatun tablugu hawali kamsumi at kilo meter. Tamurru bayna shawahikil jibali wa mahalikil awdiya. So inilakbay niya 500 kilometers daw sa pagitan ng mga lambak at mga mapanganib na mga lambak at matataas na mga bundok. So ngayon Makkah hanggang Madina mga 500 kilometers, ganun 400. Ngayon bago na kasing kalsada kaya mas umikli na yung biyahe. Nasa mga 400 ganun na lang. Pero nung unang panahon 500 kilometers daw yung nilalakad nila o nilalakbay. Walay sa maaahadum min khalqillah. At wala siyang kasama na sino mang nilikha ni Allah. Hatta idha kanat bitanimi lakiyaha Uthman bin Talha bin Abi Talha. Hanggang doon sa napadaan daw siya ng Tanim, nakita daw siya ni Uthman bin Talha bin Abi Talha. Wa ba'dan arafa halaha syayyaha hatta aqdamaha ilal Madina. At sinamahan daw siya nito ni Uthman bin Talha. Falamma nadara ila Quba, nang nakita daw ni Salama yung Quba yung nandun din yung kauna-unahang masjid. Kasi yung galing ka ng Makkah, una kang mapapadaan ng Quba bago ka makarating ng Masjid an-Nabawi. Ang layo ng Quba hanggang Masjid an-Nabawi siguro parang mula rito hanggang bayan, mga 3 kilometro. Ganun din yung layo ng Quba. At yung Quba, sa sobrang pagmamahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon, may mga naiulat, tuwing Sabado pumapasyal daw siya doon. Weekly, pupunta siya ng Quba. At hindi naman yun may tuturing na paglalakbay kasi may kling paglalakad lang naman yun eh. Yung bayan, kung pupunta ka ng bayan, lalakarin mo mula rito. 1 oras lang. So dinadalaw din niya ng madalas ang masjid doon sa Quba. So nung nakarating na raw sila sa Quba, sabi ni Uthman bin Talha, zawjuka fi hadihil karya fadkuliha ala barakatillah. Sabi niya, yung asawa mo nandito sa Quba. Kaya pala doon din siya, doon din sila tumigil. Nandito sa Quba ang asawa mo, kaya pumasok ka na rito sa biyaya ni Allah. Thumman sarafa rajian ila Makkah. At bumalik na si Uthman bin Talha patungong Makkah. Hinatid niya si Salama. Alhamdulillah. So ito yung kwento ni Salama. Marami pa iba pang kwento rito ng mga sahaba sa kanilang paghijra. Sumunod sina Suhaib bin Sinan, si Suhaib ar-Rumi, at ang iba pang mga sahaba na madadaanan pa natin insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.